Ito yung sauce na until now, ang dami nagtatanong paano ginagawa, pero walang makagaya. The magic sauce. Sauce pa lang, masarap to ikanin. Bali po lahat po ng merienda namin, 30 pesos lang po lahat. So, nandito tayo ngayon sa may Tondo, particularly sa may R. Papa dahil may titikman tayong karinderya na 24 hours. So, sikat din sila dito dahil mapaumaga, tanghali, gabi, merienda, madaling araw. Dinadayo talaga sila dahil sa dami nilang putahe. So, mapa-breakfast, mahihirapan kayong pumili dahil sa dami ng choices. Lunch, ganun din, puno yung lamesa nila. Pati sa merienda, pinupuno rin nila hanggang gabi, dinner time, hanggang madaling araw, puno yung lamesa nila. So, 25 years na tong kainang tatry natin. Excited ako. Ang naabutan natin ngayon, merienda. So, marami silang choices, marami tayong titikman. Kaya excited na ako i-share sa inyo. Tara, let's go! Lechon kawali pa po, no? Wow! Hi po, ate. Hello po. Gano'n na po katagal itong Lolo Trunks? Bali, 25 years na po. 25 years na. Ano ang
oras po kayo nagbubukas? Actually po, hindi kami, kami 24 hours po kami. Ah, wow. 24 hours. Opo. Ano po siya, pag bukas po namin ng Martes ng umaga, bali, umpisa na po yung lugaw, almusal, silog. Tapos po, pagtapos po ng mga almusal, paubos na po, bali, lutong ulam naman po, Tanghalian. Tanghalian. Bali, hapon na naman po, pagtapos ng tanghalian, merienda na naman hanggang kabuuan. Kagaya ngayon, may mga macaroni, chaporado. Hanggang mamaya na po madaling araw siya. Sama ng mga silog. Pati sa madaling araw. Opo. Puro luto, mga silog o naka-ready na siya sa harapan? Naka-ready na po, Sarah. Mamimili na lang, Opo. luto na siya. Luto na po. So, bali po yung merienda po kasi naabutan namin ngayon. Magkano po yung mga merienda niyo ngayon? Bali po lahat po ng merienda namin. 30 pesos lang po lahat. 30 pesos Yes, lang, po. wow. So, from pancit, champorado, Opo, 30 spaghetti, palabok, Yes, 30. Wow, napakamura. So, ano oras po yung dagsa ng mga tao dito? Bali po talaga ang dagsa nila. Pagpatak po ng 3 o'clock hanggang 3:30. Hanggang gabi na po yun. Non-stop na. Non-stop na po sila. Hanggang lutong ulam na rin po ulit. Nagluluto pa rin po kami ng ulam. Kahit konti lang. Ah, wow. Ayan, sakto naabutan namin, medyo mga puno pa. Thank you po. Sige po. Simula muna tayo sa palabok. Ang nakakatuwa dito guys, lahat ng merienda nila, 30 pesos lang. Paluin na natin. So, bukod sa may itlog, chicharon, lechon kawali, nilalagyan nila yan. Oh, let's go. 30 pesos lang guys. Try na natin. Malasa siya. Malasa. Wow, kaya pala para sa 30 pesos, tas sa lasa niya, sa hindi tinipid na sahog, kasi may lechon kawali pa, may itlog. Kaya ang sabi nila pag merienda daw, halimbawa dito sa Palabok, nakakatatlong ulit sila ng luto. Minsan nag-aapat pa sila kasi mabilis maubos. Oh, may chicharon, no? For me, sulit to. Para sa 30 pesos, tas sa lasa niya, sulit matry. For me, yung ganitong klaseng palabok, pwedeng-pwede na. Especially yung budget, 30 pesos lang. Hindi mo siya pwedeng i-compare sa mga palabok na naglalagay ng chicharong taba. So, ito kasi, ang nilalagay nila, lechon kawali. Para sa 30 pesos, pwedeng-pwede na malasa siya. Sulit ang ibabayad mo. Ayun, no, ang dami ko pa nga chicharon. Ang dami ko pang chicharon. Tapos, ayan, may mga balat pa nung pinaka lechon kawali. May mga maliliit na hipon. Ayan din, no? O, may laman pa. O, meron pa akong itlog. Parang sa 30, hindi ka na mapapagod magluto. Pasok na pasok sa budget. 25 years na sila. Kaya until now, talagang dinadayo pa rin sila. So, yung next na titikman natin ngayon, champorado. Tapos dalawang flavor, ube at tsokolate. So, ganun din, 30 pesos isang order. Dito ako natuwa guys kasi bukod sa naglalagay na sila ng gatas dun sa mismong kaldero nila, every time mo order ka, naglalagay pa sila ng gatas. Or kung magte-take out ka naman, nagbibigay din sila ng extra milk pa. So, try na natin. Unahin na natin yung pinaka-classic. Of course, itong chocolate. So, try na natin tong tsokolate. Mainit-init pa. Haluin na natin. Tignan natin yung lapot. Pasado naman sa lapot. Huwag lang tayo mapasok. Let's go. Very classic. Filipino champorado na tsokolate. Alam mo yung, kasi nung bata ako, ganito Every kalye sa amin, kasi laking sampalok ako So every kalye sa amin, nagtitinda ng mga merienda. Di pwedeng walang champorado. Dati naabutan ko pa, story time lang konti guys. 10 pesos champorado. Naabutan ko pa yun nung panahon namin. Kala mo sobrang tanda na no? So very classic. Andun yung tamis, andun yung lasa ng tsokolate. Saka lasa ng gatas. Okay, dito naman sa ube. Haluin na natin. Ganun pa rin. Saktong lapot din. Oh. Saktong lapot lang kasi minsan nagtutubig na Minsan naman yung iba, grabe sa lapot. Sakto lang to.
Init eh. Alam nyo guys, hindi ko alam. For sure, hindi totoong ube yung gamit nila dito. Pero sobrang rich nung pagka-ube, nung lasa niya. Hindi tinipid. Lasang ube talaga. Ang bango niya. May halong lasang ube na parang lasang latek. Na may lasang coconut. Parang ganun. Rich nung ube flavor niya. Milky na rin. Kahit haluin ko, talagang hindi mo madedenay na ang dami nilang nilalagay na gatas. So for me, kung ako tatanungin, anong mas nagustuhan ko sa dalawa? Siguro itong classic na chocolate kasi mas familiar lang yung sa childhood. Kumbaga, naaalala mo lang yung dating hilig mong kinakain every merienda. So mas pipiliin ko to. Tsaka sa tamis-wise, for me, mas matamis to compared dito sa chocolate. So I'll go for this chocolate. Yun lang. So guys, nandito pa rin tayo sa May Tondo at bibisitahin natin yung legendary at kilalang barbecue queen ng Hermosa. Sikat sila dito, almost 50 years na sila dito at sumikat sila dahil meron silang kakaibang sauce na nilalagay sa barbecue at yung sauce pa lang daw nila ulam na. So tara, itry natin. Pero guys, dito tayo pupunta ngayon sa new branch nila sa May Dine-In. So malapit lang to sa May Hermosa. Meron pa rin silang Hermosa pero yung Hermosa branch nila, yun yung for take-out na lang. So, located itong second branch nila sa may kalye ng Morong Street and corner siya ng Bagak Street. So, dito sa new branch na pinuntahan natin, pwedeng dine-in na. At meron na silang sinaserve na ibang food pa. So, tara, excited ako ipakita sa inyo itong bagong location nila. Let's go! Hi, Nay! Hi. Po, ilang taon na po kayo? Sa ngayon na 86 years na ako ngayon. Last July. Pero mukhang batang-bata pa po, Nay. Tisay, ang ganda po. Salamat. So, gusto ko lang po tanongin, Nay, kung ilang taon na itong barbecuean nyo? Since 1976, nag-start ako. Ang tagal na rin po pala, no? Almost 50 years na. Pwede niyo po bang ma-share, Nay, kung ano yung special dito sa barbecue nyo? Bakit binabalik-balikan ng mga tao? Una-una, yung mga ingredients ko, at saka yung quality ng baboy, at saka special sauce. Yung special sauce nyo. Anong meron po sa special sauce nyo? Yung mga sangkap na hindi ako nagtitipid sa sangkap, ginagawa ko talagang social, super. So, sabi nga ng iba, sauce pa lang, Aling Janet, ulam na namin. Wow. Sauce pa lang, ulam na. Ang galing. Tanungin ko lang din po kung ano po ba ang tingin nyo naitulong na nitong pagbabarbecue nyo sa pamilya nyo or kahit sa inyo po? Naitaguyod ko ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral. Napagdara ko ng konting kabuhayan namin. Okay. Nakatulong din ako sa aking mga kapwa na nangangailangan. Opo, tsaka napakamasayahin niyo po. Excited na ulit ako matry ito, guys. Na-try na natin to before. Ngayon na lang ulit natin mababalikan. 35 pesos, isang order nito. Ganon din dito sa hotdog. Ultimo si Alex Gonzaga, napapapunta dito kay Aling Janet. Sobrang sikat niya dito sa Hermosa. Let's go, try na natin, ha? Ganon-ganon pa rin. Sauce pa lang, ulam. Sauce pa lang eh. Masarap to ikanin. No wonder kaya umabot sa almost 50 years na. Tsaka matutuwa ka kay Aling Janet. Napakamasayahin. Kahit ilang taon na siya, ang lakas-lakas pa rin. So sa mga interesadong mag-dine-in sa kanila dito, makikita nyo lang sila dito sa 3003 Bagak Street, corner Morong Street. So nag-o-open na sila dito 10 AM pa lang at hanggang maubos yung barbecue nila. At hindi lang yun guys, may iba na silang ino-offer pa. So pwede na rin kayo mag-order dyan. So may mga silog meal sila dito. Of course may palabok din. Sa mga gusto mag-order online, ganun pa rin. Sa page pa rin ni Aling Janet, pwede kayo mag-order online.
So, huwag kayong malito. Meron pa ring Hermosa branch. Pangalawa ito, may dine-in. Kasi doon for take-out lang lahat eh. Tignan nyo naman, kasi simula lang dito, nakaka 1,000 pieces na sila ng barbecue sticks. Pati rin doon sa kabila, sa Hermosa, ganun din. Ganun kalakas, ganun katindi yung karisma ni Aling Janet. Try na natin tong hotdog din. Hindi na kayo mahirapan kasi doon sa Hermosa for take-out. Dito, pwede na kayo mag-dine-in. Pwede nyo nang i-rice. Sauce eh. Grabe yung sauce. Yan oh. Kaya ultimo yung mga sikat na TV personality. Alex Gonzaga. Napapadayo ni nanay. Masarap, legit. Masarap. So, nasa sa inyo. Kung gusto nyo for take-out lang, doon kayo sa Hermosa. Kung gusto nyo dumine-in, dito kayo bumisita sa may Bagak Street. Ito yung sauce na until now, ang dami nagtatanong paano ginagawa, pero walang makagaya. Kaya talagang wala kayong choice kundi balik-balikan si Aling Janet. Sarap. Napakasarap ng sauce. Diba? Dapat ito kinakanin natin eh. Nakaubos na tayo ng 2 steak. Di tayo papayag ng walang rice, guys. Mapaparice ka talaga kasi sauce pa nga lang, talagang ulam na. Dagdagan pa natin. Oh. Alam mo, ang kinagandahan sa kanila dito, guys, yung sauce nila, hindi nila tinitipid. Isang barbecuehan ka makakakita ng ganyan. Diba? Iba tinitipid. Ito sa kanila, pinamimigay nila. Nagpapa-take out pa. Kaya nga nang sabi ko sa inyo, sauce pa lang, ulam na. Ulamin natin sa kanin. Diba? Kahit wala yung pork barbecue. Hindi ka magkakamali. Hindi mo madedenay. Lagyan natin ulit dahil marami pa sobrang sauce. Tsaka natin i-ano. Yan. Let's go. Ang nagustuhan ko dito, yung lasa niya, magugustuhan ng lahat eh. All ages, mapabata, matanda, manamis-namis, garlicky, saktong-sakto yung taste ng pepper na mabibigay. Ito yung ulam or pampapak na kahit siguro araw-arawin mo, hindi ka magsasawa. Panalo, taba. Perfect combination. Rice. Because rice is life para sa mga Pilipino. Galing, the best. Aling Janet. Sa 2 stop natin dito sa Tondo, ito yung pinaka-highlight natin. The best. Kahit taga-ibang bansa pa yung bisita mo, hindi ka mapapaya kahit ito yung ipakain. Hindi nag-iibang lasa for 50 years. Iisa lang, walang kupas. Sige na, enjoy na namin to. Madami-dami pa to. Siyempre, at dahil may dine-in na sila dito sa may Bagak, huwag na natin palagpasin yung palabok kasi yung last time hindi natin na-try yung palabok nila eh. Dahil nga naman for take-out lang yung sa may Hermosa. Kaya yung last time na-try lang natin, barbecue. Huwag natin palagpasin kasi isa to sa bestseller din sa kanila. Yun. Yun. Okay, try na natin. 80 pesos pag umorder kayo nito. Ibang klase talaga to si Aling Janet. Parang gusto na lahat sakupin. Buong-buo yung shrimp na nakain ko. May itlog, even the sauce malasa. May chicharong taba. Thumbs up. So ako, mahilig kasi ako sa chicharong taba. Sa palabok, kailangan may chicharong taba para sa akin. Yun yung mas prefer ko. So pag may chicharong taba, nako, asahan mo, thumbs up sa akin yan. Galing. Sabi ni Aling Janet kanina, taga Cavite daw siya eh. So, itong mga style ng luto niya, style Cavite. Kahit itong palabok nila, may laban. May chicharon taba.
My favorite. Nandito tayo sa may main branch nila. Dito talaga, laging may pila. Maya't maya yung bibili. Ah, wow! 8 o'clock lang, sold out na. The magic sauce. Ang sekreto. Grabe yung tao dito. Kaya na-stop yung luto nila simula kaninang hapon eh. Ito yung main branch nila. Pero walang dine-in, lahat take-out. Doon tayo sa Bagak kung gusto niya ng dine-in. Ayan o. Kanina pa yan. Non-stop. Kaya may bumibili. So yun lang guys, e-enjoy na namin to kasi marami-rami pang natira. Mukhang mauubos namin to. So sa mga gustong matakam at magutom lagi, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga bagong videos. So yun lang guys, thank you for watching. Till my next video. Makikita nyo lang sila sa may 30... Makikita nyo lang sila dito sa 300...